Sa madaling salita, kinikilala ng ating saligang batas na sa bawat paglilitis, ang isang individual ay nahaharap sa malalim at napakalaking makinarya ng buong Estado. At ang tanging sandigan lamang niya laban sa anumang pang-aabuso ng kapangyarihan ay ang kanyang mga batayang karapatan sa ilalim ng ating konstitusyon. This is the law now. And the underlying principle for this burden of proof is simple. Under our Constitution, every accused is presumed innocent until proven otherwise. An accused has in her favor the presumption of innocence, which the Bill of Rights guarantees. This also brings to fore the reality that, in the words of the Supreme Court in People versus Pagal, the individual citizen is but the speck of particular molecule vis-a-vis the vast and overwhelming powers of government, and his only guarantee against oppression and tyranny are his fundamental liberties under the Bill of Rights, which shield him in times of need. Sa madaling salita, kinikilala ng ating saligang batas na sa bawat paglilitis, ang isang individual ay nahaharap sa malalim at napakalaking makinarya ng buong Estado. At ang tanging sandigan lamang niya laban sa anumang pang-aabuso ng kapangyarihan ay ang kanyang mga batayang karapatan sa ilalim ng ating konstitusyon. Kaya't mahalagang linawin na sa gitna ng pagtatangkang ikondisyon ang kaisipan ng mamamayang Pilipino at sa gitna ng walang humpay na komentaryo sa mga pampublikong espasyo, wala pang maituturing na anumang ebidensya o alegasyon na napapatunayan ng prosekusyon sa simpleng dahilan na ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa paglilitis at pagsusuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas. Higit sa lahat, ang anumang paglilitis ay kailangang naayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon at hindi lamang sa kagustuhan ng iilang may hawak ng kapangyarihan. One might ask, why is it important that we must not forget these basic principles? The ruling of the Supreme Court tells us why. The Bill of Rights applies to the entire impeachment process because inasmuch as our court recognizes that impeachment is a political process, it reminds us that it is not a purely political process, but a legal and constitutional mechanism. Thus, if we are to uphold the rule of law, serve justice, and invoke the accountability mechanism, then this court and we as a people must guarantee that all efforts to hold our leaders accountable must be done right. This we must not forget. I thank the court and the public for the privilege of your time. May God bless our country.